Mula po sa aklat ng Lucas, Book of Luke, chapter 12. Pagpatuloy po natin yung ating inumpisahan po last Sunday. Luke chapter 12, verses 16 through 21. Okay, babasahin ko po ito sa Tagalog. Luke chapter 12, verses 16 through 21. Katapos, sabi dito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka ng ipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa salita mo na aming narinig, nabasa ngayong umaga. Pagpalain mo ang iyong lingkod, itago mo sa likod ng iyong cross, na ikaw, Diyos, ang makita, hindi ang kahinaan ng lingkod mo, kundi ang kapangyarihan mo at ang iyong kaluwalhatian ang siyang makita. At ang presensya mo ang maranasan at ang tinig mo ang marinig sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkatunay po na meron ka pong mahalagang mensahe para sa amin. Tulungan mo kami na maunawaan ang mga ito at hindi lamang namin ito uunawain, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang maisapabuhay po namin. Makita sa aming mga buhay na ang salita mo, Panginoon, ay naging pundasyon ng aming buhay, O Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang patuloy na gumagalaw sa aming buhay. At sa umagang ito, ang presensya mo ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa salita mo at sa mensahe mo sa aming mga buhay sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong umaga po, atin po ipagpapatuloy ang mensaheng The Rich Fool. Ang mayamang hangal. Okay? Mayaman sa tingin sa mundo, no? Yung paningin ng mundo sa kanya ay mayaman, isang mayaman, ngunit siya na may dukha sa paningin ng Diyos. Okay? So, the rich fool. Bakit po kaya ang taong ito, ang mayamang ito ay tinawag na hangal? Okay? Last Sunday atin pong inumpisahan sa unang puntos na ang sabi ko po nung Sunday, ang lalaking ito, ang mayamang ito ay tinawag na hangal ng Diyos sapagkat una sa lahat, ang taong ito ay hindi nagbigay. Okay? He did not give. This rich man was full. Okay? Because he didn't give. No? Hindi siya nagbigay. Nakita po natin, nabasa po natin na anong sabi niya sa sarili? Pagkatapos sabi niya, sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon. Bakit marami siyang naipon? Sapagkat lubos-lubos ang kanyang ani, puno na ang kanyang kamalig, at wala nang mapapaglagyan ng ani. Okay, kaya sabi niya, sa kanyang sarili, sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon,
Okay? Kung ating titignan, pwede na siyang, ang sabi niya, pwede na siyang magpahinga na lamang. Pwede na siyang kumain, matulog, uminom, at magpakasaya. Okay? Yun po yung sabi niya sa sarili. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, siya ay isang hangal. Okay? Ang hangal ay, ano sa ibang term? Bobo, no? T-A-N-G-A. Siya ay ganoon. Lahat na ng salitang hindi maganda sa pandinig natin ay nasa kanya. Isa siyang hangal. Bakit siya ay isang hangal? Okay. Sabi ko nga kanina, siya ay hindi nagbahagi ng kanyang mga inani na makasarili ang lalaking ito. So, pangalawa po, he was a fool because he ignored his responsibility to God. Hindi siya nagbigay, nagbahagi sa tao, sa lahat ng kanyang inani, kahit man lang yung, anong tawag nila sa, yung mais na pinagpilian. May term sila eh. First time kong narinig nung nag-ani kami ng mais. Yung mga pinagpilian. Ang tawag doon, reject. Mayroon silang ibang term. Wala ba sa inyo doon, Sister Emilia, ang term? Talong. Okay. Mayroon silang term. So, napakarami. So, anin namin yun. Pwede pang kainin. Kumbaga, ang gaganda pa. Kaya, tinawag ang mga tao doon, no, magsili, talagang nakubos, ginuwalan. Yung mga pinagpilian. So, itong lalaking to, hindi siya nagbigay, hindi siya nagbahagi sa mga tao, kundi siguro po, itinapon na lang yung mga pwede pang kainin ng tao. Ganon siya kahangal. Okay? Next time sabihin nyo sa mga bata, huwag isara ang bakto. Sinarado nila sa taas. Si Pastora Lina po ang tawagan ninyo. So, pangalawa po, he was a fool because he ignored his responsibility to God. Para sa kanya, siya lamang. Para sa kanya lamang. Ang lahat ng inahin na sa kanya lamang. Walang makakabahagi nito para sa kanya lamang. Sapagkat pinaghirapan niya to, inipon niya to, at walang pwedeng makakagalaw ng kanyang kayamanan, kanyang pinagbentahan, yung kanyang inahin. Okay? He forgot that everything belongs to God. Nalimutan niya na ang lahat na dumating sa kanya, lahat ng ani niya ay galing sa Panginoon. Okay? Hindi naman, kung hindi nagpaulan ng Diyos, makakaani kaya siya ng marami? Kung hindi nagbigay ng araw ang Diyos, makakaani kaya siya? Hindi po. Nakalimutan niya ang kanyang responsibilidad na ang Diyos, sa Diyos lahat nagmula. So, sabi po sa Psalm 50 verses 10 through 14, sabi dito, pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, no? Sabi ng Diyos, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan, akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin iyamang lahat sa daigdig na narito pawang akin. Ang karne ng mga turo, iyon ba'y aking pagkain, at ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat, at ang pangakong handog ninyo ay tutuparin ninyong lahat. Okay? So,
lalaking ito ay nakalimot sa Diyos. Nalimutan niya na ang lahat ng meron siyang, lahat ng dumating ng pagpapala ay galing sa Kanya. Hindi siya naghandog sa Diyos, hindi siya nagbahagi sa tao. Ano po? Kaya tinawag siyang hangal. He did not give credit to God. Sinarili niya ang lahat. Kaya nga, ang nais ng Panginoon dito, ang sabi niya dito sa Psalm 50, verse 14, ang ihandog ninyo sa Diyos ay inyong pasasalamat. Amen? Amen po ba? Kaya nga, makikita natin ang mga nagtatanim, sila Sister Marieta, Sister Emily, lahat ng mga taga San Agustin na may pananim, no? Makikita natin may handog sila sa Diyos. Nagdadala sila ng mga handog sa Diyos. Ang paghahandog ng mga kaloob ng Diyos, anong sabi niya dito? Ito'y tanda ng pagpapasalamat. Pasasalamat sa lahat ng kaloob ng Diyos. Ito ay, ano yan, Sister Eden? Handog? Sardinas. Ay, saging. Okay, o yan. Mga handog yan sa Panginoon. Okay, kala ko may sardinas ka. Okay, ito ay pasasalamat. Ano po? At handog sa Diyos. Ito ay pagtupad ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung sasabihin natin sa Diyos, Lord, salamat sapagkat ang lahat ng mga ito, lahat ng pananim, lahat ng inani ko ay galing sa iyo. Ito naman ay handog ko sa iyo. Amen? Pagpapasalamat. Pero ang lalaking ito, ni Katiteng, hindi siya naghandog sa Diyos. Isa siyang hangal. Yumaman siya ng gusto. O nakakalungkot, yayaman ka nga, katulad ng hangal na to. Pero nakakalungkot dahil nakalimutan mo ang Diyos. Yumaman, nagpakarami, pero darating ang panahon, anong sasabihin ng Diyos? Isa kang hangal. Nagmayabang ang lalaking ito, pinagyabang niya ng lahat ng inani niya, wala nang mapaglagyan, at ang gusto niya, kumain, matulog, at magpakasaya na lamang. He did not give credit to God. Kaya isa siyang hangal. Pangalawa po, bakit siya tinawag na hangal? Because he left out his fellow men. Ito po yung sabi ko kanina na he did not give. Hindi siya nagbigay. Hindi siya nagbahagi ng mga inani po niya. So, when we are blessed, we are expected to help those who are less fortunate. No, pag tayo po ay pinagpala, anong nais ng Panginoon? Nais niyang makita sa atin na tumutulong tayo sa mga less fortunate. Ano yung mga less fortunate? Yung mga walang kakayanan. Tumutulong tayo sa mga walang kakayanan. Kaya nga sabi sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Anong sinabi niya? Hindi niya sinabi, lalo na sa mga kadugo mo. Hindi niya sinabi, tama po? Pero lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Bakit po? Dahil malapit ang Diyos sa kanyang mga anak. At ang kanyang mga anak hindi niya pababayaan na maghihikahos, magkukulang. Amen po ba? Kaya ang Panginoon gagamit siya ng mga taong may kakayanan para tumulong. Nakuha niyo yung point?
malapit ang Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Yun yung prinsipyo ng Diyos, kapatid sa pananampalataya. Mga anak ng Diyos ang dapat tulungan. Sila yung karapat dapat tulungan sapagkat sila ay nagmamahal sa Diyos at pinagpapala sila ng Diyos, pinutulungan sila ng Diyos dahil sa pagmamahal nila sa Diyos. Amen? Isa ito sa prinsipyo ko. Ako'y tutulong sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Amen? Sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. Sorry na lang pag hindi ka maglingkod sa Lord. Sorry na lang pag wala ka sa Lord. I'm so sorry. Basta ang prinsipyo ng Diyos, kaya nga sabi niya, you are blessed to be a blessing. Pinagpala kita para maging pagpapala. Sabi ng Diyos. At ang kanyang layunin, ang kanyang prinsipyo ay pagpalain, tulungan ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Amen po ba? Amen. So kung hindi ka naglilingkod sa Lord, I'm sorry. Kung wala ka sa Lord, I'm sorry. Kaya nga, ang prinsipyo ko, mahal mo ang Lord, you deserve to be blessed. Amen? Yun. Kung wala ka sa Lord, kaya nga kung kahit nga sa business kung pwede nga lang kung meron kang business, at ikaw ay Kristiyano, ang kukunin mong kasama sa business mo ay isa ring mananampalataya. Isa ring nagmamahal sa Diyos. Kasi kung nagmamahal siya sa Diyos, may takot siya sa Diyos, at may takot siyang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Hindi ka niya pwedeng kusitan. Kasi takot siya sa Diyos. Kasi alam niya na ang kanyang nanunood sa kanyang lahat ng ginagawa ay ang Diyos. Wala man tayo, pero dahil mahal niya ang Diyos, takot siya sa Diyos, at hindi man natin nakikita yung kasama natin sa partner natin sa business, alam niya na may nanunood. Amen? Kaya, tulungan ang mga mananampalataya. So, kaya nga sabi sa Galatians 6:10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Biblical po ito. James 1:27, sabi niya, ang relihiyon na dalisay ay walang dungis sa harap ng ating Diyos. At Ama ay ito, sabi niya, pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Hello? Pagtulong sa mga ulila, pagtulong sa mga biyuda, biyudo. Yun po ay hinahanap ng Diyos sa atin. Okay, sa Proverbs 11, verses 24 to 25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Yun po ang tandaan po natin. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. No? Naghihirap ang tikom ng mga kamay. Kuha po natin. Yung mapagbigay ka, grabe yung pagdaloy ng pagpapala. Ngunit ang naghihirap ang tikom ng mga kamay. May mga kilala ba kayong tikom talaga yung kamay? Ang damot, no? Gusto niyang makikain pero ayaw magpakain. May mga ganon, ano po? May mga ganon. Tikom talaga. Mayroon pa nga yan na laging nandyan pakakainin mo pag siya naman ay kakain. Yung aglibas apanmangan. Meron ba kayong ganong kilala? Libasan ng apanmangan.
Mahirap yung ganon. Pakainin natin, magpakain tayo para yung pagpapala ay lalong bumuhos sa atin. Amen? Okay. Bakit? Bakit natin gagawin ito? Pero itong si Rich po, anong ginawa niya? Nagpalaki ng kamalig. Inipon ng kanyang inani. Walang naibahagi, walang natulungan. So, si Kristo po, Christ went around doing good. Siya mismo ang ating halimbawa po sa pagtulong. Kaya nga sabi sa Acts 10, verse 38, alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumupunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahirapan ng diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Pagtulong. Si Jesus ay isa sa mga halimbawa po para tumulong po tayo sa kapwa. Paano po kung sasabihin yung pastora, nagkukulang naman kami? No? Minsan nga yung Macedonian woman, ibinigay niya yung last penny, last kauli-uli ang pera na meron siya. Anong nangyari? Nakita yun ng Diyos. Yung puso niyang nagpagbibigay at pinagpala siya ng Panginoon. Lord, ito na lamang ang kahuli-hulihan. Ito na lamang yung last drop o laman ng wallet ko. Pero dahil sinabi mo, natutulong ako. Minsan kasi, ang Panginoon yung tinatouch niya po tayo para halimbawa may kumatok at nangusap ang Panginoon at sinabi mo wala mo, meron naman, hindi ka tumulong. Alam mo naman kung ang Lord ang mangungusap at magsasabing, bigay mo na, bigyan mo na. Alam mo yun, nararamdaman mo sa puso mo at hindi ka nagbigay. Mahirap po yun. Darating ang panahon, makakaranas din po kayo ng ganoon, tayo ng ganoon, na kailangan natin ng tulong. Hindi lahat ng panahon ay wala tayong pangangailangan. Dumadating yung time na tayo rin ay may pangangailangan. Kaya kung merong nangangailangan ay bigyan. Amen po. Pero sa panahon natin ngayon, maraming tao ang tayo dito, mapagsamantala. Yung maraming magsasabing pahiram, puro pahiram. Ano po? Matutunan ninyong kaysa darating yung time na kilala ninyo na siya na hindi marunong magbalik ng kanyang hiniram, pwede ninyong bigyan pero hindi yung ibigay lahat yung hinihingi niya. Okay, nakuha niyo yung point? Mayroong na naman humiram sa amin, una pala hiniraman si Pastora Nina. Nabigyan ko na, Pastora, sabi niya. Bakit hindi mo sinabi kasi humihiram din sa akin, nabigyan ko na rin. Pero yung hinihiram niya, sabi kong ganon ay 5,000. Pero binigyan ko lang ng kahit na kalimutan na niya. Yung mga ganon ba? Yung hindi nasasama ng loob mo na hindi nagbayad. Binigyan ko na, sabi niya, pero parang bigay ko na rin sa kanya. Parehas pala kami na sabay na paghiram. Pero sabi ko, binigyan ko na rin kasi pangalawa na to eh. Sabi ko, binigyan ko na rin pero bigay na kahit pwede ng kalimutan. Yung mga ganun ba, na hindi nasasama ng loob mo kahit hindi kanya bayaran. Ako niya yung point, magbigay kayo na hindi nasasama yung loob ninyo. Kasi nakakasira ng relasyon ang pagpapautang. Pag hindi na nakabayad, anong dito? Sasama yung loob po natin
masisira na yung relasyon. Alam niyo pa, yun, ganun po ang gawin po natin. Dahil marami po ang mapagsamantala. Okay? So, Jesus is our example. 1 Peter 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang magandang halimbawa na dapat natin lubos na tularan. Si Jesus ang ating example sa pagtulong. Huwag nating tularan ang lalaking hangal na ito, ang mayamang hangal na ito. Pangatlo, he was a fool because he was a materialist. Materialistic po. He was a materialist. Hindi po masama, hindi po kasalanan ang yumaman. Tandaan po natin, it is not a sin to be rich. Hindi kasalanan ang maging mayaman. Kasi si Abraham mismo naging mayaman. Okay? Genesis 13 verse 2, mayaman na noon si Abraham. Sabi po doon, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pila. So hindi kasalanan ang maging mayaman. Si David mismo, siya rin ay mayaman. Si David, si Solomon, mayaman din po. So, being rich becomes a sin when we put wealth before God. Okay? Being rich becomes a sin when we put wealth before God. Ibig sabihin, ang pagiging mayaman ay nagiging kasalanan kung ang kayamanan ay mas mahalaga ito sa Diyos. Nakuha po natin? Ang pagiging mayaman ay hindi makasalanan. Ay hindi kasalanan. Nagiging kasalanan lamang pag ito ay mas mahalaga na sa Diyos. We have to be willing to leave all of our material goals if it were ever necessary. Okay? Kung kinakailangan, hindi ito yung pinaka-priority po natin. Amen? Hindi ito yung priority po natin. Ang pagpapayaman. Amen po ba? Hindi ito yung ating asikasuhin. Kasi ang Diyos ang siyang gagawa sa lahat para umangat po tayo. Hindi ito yung prioridad po natin. Pag tayo po ay kontento, nagtatrabaho, balanse po tayo, kumikita, at una ang Panginoon sa ating mga buhay, siya mismo ang patuloy na mag-angat sa atin. Nagbibigay naman tayo, ginagawa natin ang ating obligasyon sa pagiging Kristiyano po natin, ang Panginoon ang patuloy na mag-aangat sa atin. Amen? So, sabi nga, yung konsepto dito sa Mark chapter 10 verses 17 and 20 to 22, sabi dito, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Okay? Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Sabi niya. Magiliw siyang tinignan na Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagpili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at pagkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siyang nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Ayaw niyang magbahagi. Hindi man tinitest lamang ng Panginoon kung kaya niyang ipamigay o ipamahagi ang bagay na mayroon siya. Pero anong ginawa niya?
No? Nung marinig niya ang sabi ng Panginoon, nanlumo at nalungkot, umalis na lamang. Sapagkat ayaw niyang mabawasan ang kanyang kayamanan. Ayaw niyang maibahagi ito sa mga mahihirap. Ganito yung rich fool po. Ayaw niyang mabawasan ang mga bagay na meron siya sa buhay. Gusto niya pansarili lamang niya. Gusto niya para sa kanya lamang. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya pag namatay siya, saan niya dadalhin ito? Wala. Ano po? Hindi natin madadala ang lahat ng na-accumulate po natin sa lupa. Amen? So the rich young ruler was not willing to give up his wealth for Christ. Hindi niya kayang i-give up ang mga bagay na meron siya para kay Kristo. Amen? So this does not mean that we must give up all our wealth to follow Christ. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon na talikuran mo na ang lahat ng meron ka para sumunod kay Kristo. Ang nais lang makita nawa ng Panginoon sa mayamang ito ay kaya niyang ibahagi ang part of His wealth, part ng kanyang kayamanan, o tumulong sa mga taong may pangangailangan. Pero kahit likusing, ayaw niyang magbigay. Kaya umalis na lamang sa harapan ng Panginoon. No? Ang hirap bumitiw, tikom yung kanyang mga kamay. Hindi niya talaga kayang magbahagi para sa mga may pangangailangan. Jesus knew this man's heart. Alam ng Diyos yung puso ng lalaking ito. Tinitest lamang niya kung kaya niyang magbigay at magbahagi. Matthew 6:21. Sabi niya, sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. No? Asaan yung inyong kayamanan, andoon yung puso mo. Subukan ninyong mag-iwan ng pera sa inyong tahanan. Ikalat lamang ninyo at pumunta kayo sa church. Nasaan yung puso ninyo? Wala dito. Nandoon. Baka mawala. Ano po? Hindi nyo mawari yung inyong mga kaisipan. Kaya ganoon ang example po yun. Na kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Okay? So, prosperity is often a test. Yung pagiging mayaman, yung inyong mga ari-arian ay testing po minsan. Ito ay test na ibigay sa inyo ng Diyos para makita kung kayo nga ay marunong humawak ng pera. Okay? Kaya nga sa akin, lagi ko sinasabi, wala naman sa akin, wala man akong pag-aari. No? Katiwala lamang ako ng Diyos. Kaya kung ikaw ay katiwala, ipinagkatiwala sa iyo, hindi mo pwedeng lustayin kung saan-saan. Hindi mo pwedeng gamitin at ibili kung anong-ano pa man. Ano po? Kasi, kung katulad ko, kung gusto ko lang lumustay, di bumili ako ng magagarang damit, hindi na ako magwawagwag. Maganda yun. Parang si Pastor Lito noon, sabi niya sa akin, kasi sabi ko, Pastor, ayusin mo naman yung iyong pananamit. Sabi ko. Masabi mo lang yan, Pastor, ha? Sabi niya. Kasi may pambili ka. Alam mo, Pastor, hindi ako bumibili ng mamahal ng damit. Ang magaganda kong damit, no? Sabi ko sa kanya, hindi yan sa mall na bibili. No? Itong damit kong to, sa wagwagan lang po. Marunong lang akong pumili. Alam niyo lang kung magkano? Naantay lang namin ni Pastor Alinang magmura ang paninda sa wagwagan. 150. Kung hanggang 150 itong damit ko. Ano po? Nasa nagdadala lamang po yan. Ano po? Tama ko ba? Marunong lang akong humawa. Kasi hindi ko naman pag-aari. Kung gusto ko lang
Halika, Pastor. Samahan ka namin. Kaya nung bago na siya mamatay, marunong na siyang manamit. Napansin niya yun. Kasi napahiya ako doon po sa Bawanta. Minsan, Pastora, sabihin mo nga sa mga kasama mo, Pastor, mag-ahit, magdamit ng Vicente. Sabi ng principal sa akin sa Bawanta. Diba? Mga pastor, mga lingkod ng Lord, dapat tayo manamit ng Vicente para maging kagalang-galang. Hindi mo kailangan bumili ng mamahaling damit para lang maging Vicente ka. Nasa nagdadala lang. Ano po? Amen po ba? Oo, magaganda yung damit ko pero marunong lang akong pumili at dumiskarte. Amen? Lahat ng nakahanger sa hangeran ko, second hand yun. Bibihira akong bumili ng worth 1,000 na damit. 150, pinakamahal, 280. Oh, tama nyo yun? Kaya kasi, hindi po atin yung, kaloob lang ng Diyos. Ipinagkatiwala ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos para gamitin ito para magpala sa iba. Amen po ba? Amen? Yung mga, dyan, yung mga may tatak na t-shirts, ang mamahal, magkano ang pinakamahal? 600. Si Kendall, sabi ko na, ang mahal ng t-shirt mo, 600 pinakamababa. Kaya, sabi ko, meron naman maganda sa wagwagan. Bakit siya Isaya, mami? Puro branded. Oh, kanong bumaya na. Sabi ko sa kanya. Hindi na. Bigay lang. Bigay lang raw na. Kaya, natuto na rin po. Natututo. Yung mga sapatos, ang daming branded. Gusto nyo ng branded? Ang dami din sa wagwagan. I-wash nyo lang ng maigi. Amen? Amen. Kaya yan. Amen po ba? So, maging maingat po tayo sa mga kaloob ng Diyos. Nais ng Panginoon na gamitin po natin ito para pagpalain ng iba. Amen po ba? Amen. Praise God. So, wag naman tayong tawaging nangal ng Diyos. Okay? So, he was a fool because he did not include God in his plan. Tinawag siyang mangal kasi wala man lang sa kanyang plano ang Diyos. Pag nagplano tayo sa buhay, kailangan kasama natin ang Diyos. Amen? Lord, ito ang plano ko, pero kung hindi ito yung kalooban mo, huwag mong hayaang maganap at magsisi ako pagdating ng araw. Amen po ba? Kailangan kasama natin ang Diyos sa lahat ng plano po natin. Bago pa man din natin isagawa ang mga plano, hayaan natin na dumulog muna tayo sa Panginoon. Dito po sa rich fool, he did not realize that riches will not last forever if your heart is not right with God. Ang kayamanan, hindi yan magtatagal pag hindi kasama ang Diyos. Pag hindi tama ang puso natin sa Diyos. Kaya nga makikita at mapapansin po natin napakaraming mayaman at hindi nagtagal yung kanilang kayamanan. Nagtagal ba ang kayamanan ng mayamang ito? Hindi po. Dahil siya po ay isang hangal. Hindi naman lang napasasabay yung na experience. Hindi man lang niya na-enjoy yung kanyang kayamanan. Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, sa gabi din ito, mawawala ka sa mundong ito. No? Ang prayer ko nga, pag nagkakasakit ako, Lord,
Pinagpala mo ako, let me enjoy the blessing that you have given me. Hayaan mo, Panginoon, na ma-enjoy ko man lang yung pagpapala na ibinigay mo sa akin, kasama ang mga mahal ko sa buhay. Ma-enjoy ko man lamang, Panginoon, yung biyayang ito. Bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. No? Minsan nag-iisip tayo, pag mayroon tayong nararamdaman, yung masakit ang likod, masakit ang ulo, minsan akala mo mamamatay ka na, ano po? Minsan akala mo ito na yung katapusan mo. Pero sabi ko lagi sa Lord, paalala ko sa Kanya, Lord, you have blessed me to be a blessing. Paano na? Kung nawala ako, no? Maipagpapatuloy ko pa ba? Wala pang na-train, Panginoon, na yung puso ko ay maging katulad ng puso din niya na magpala din. Hindi po ba? Kasi alam ko po, bago nawala si Ken, ang ano din niya ay pinagpala ako dahil gustong pagpalain din ng Lord. Ang buhay ng tao, ilalagay niya sa harapan ko, sa puso ko, sa buhay ko, para mapagpala din siya. Pero alam ko, inihanda ako ng Panginoon bago siya nawala. Pero sabi ko sa Lord, Lord, bago man din ako mawala sa mundong ito, ihanda mo rin yung taong papalit sa akin. Na yung puso niya magiging katulad ng puso ng asawa ko na ang puso niya ay tumulong sa kapwa, tumulong sa tao, ganun din ang puso niya, yung puso ko rin, ganun din ang magiging puso niya. Inihanda ng Lord. Yung taong, di ko alam, we don't know kung sino yung taong gagamitin din ng Lord. Amen? Alam ng Diyos. At ang sabi ko sa Lord, Lord, alisin mo lahat sa harapan ko, sa buhay ko, ang mga taong may pusong greediness. Ano yung greediness? Mga sakim, no? Mga makasarili. Tanggalin mo lahat, Panginoon. Sa harapan ko, sa buhay ko. Yun ang prayer ko. Kasi ang ilagay mo lang, Panginoon, sa buhay ko, yung mga taong may pusong mapagmahal sa kapwa, mga taong nagmamahal sa mga taong inilagay ng Panginoon sa puso ko. Pagmamahal sa mga taong mananampalataya. Kung mayroon man akong bibigyan, kung magbibigay man ang Lord ng successor sa buhay ko, ay yung katulad din ng puso ko. Kaya hindi hahayaan ng Panginoon na mawala ako sa mundong ito na hindi pa niya naibibigay yun sa akin. Alam ko yun, dahil yun ang panalangin ko. Dahil nagampanan ni Ken yung kanyang pagpapalang ibinigay ng Lord at inihanda ako na kahit hindi ako kilala, inilagay ako ng Lord sa buhay niya para maging successor niya. Ang Lord din maglalagay ng successor na katulad ng puso ko, na marunong din magmahal. Kasi sabi ko rin sa Lord noon, Lord, kung bibigyan mo ako ng isang magmamahal sa akin, ay yung taong magmamahal sa kapwa Pilipino. Ang taong magmamahal sa ministry. Ang taong magmamahal sa misyon mo, Panginoon. At yun po binigay ng Diyos. Ano po? Huwag nating gayahin ang ritual na to. Amen? Makasarili. Huwag tayong maging makasarili. Amen? Amen po ba? Okay, 1 Peter 1:24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak na ito, ang lahat niyang karektan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay gumukupas. Ang lahat ng bagay ay nalalanta at lahat ay gumukupas. Amen? Gumukupas. Pero ang totoong tao na may pagmamahal sa Diyos, wala yung pagkupas. Amen? Wala yung pagbabago. Magmamahal at magmamahal sa Lord yan. 1 Timothy 6:7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anumang pag-alis dito. Kaya maligo man lahat natin ang kayamanan sa mundong ito kung wala naman tayong kaligtasan, wala naman tayong buhay na walang hanggan katulad ng
rich fool na to, walang silbi ang kayamanang meron po tayo. Amen po ba? Napakalaga ang ating kaligtasan. No? Mayaman ang lalaking ito, pero wala namang kaligtasan. Anong silbi ang kayamanan mo sa mundong ito? So he forgot that he could die at any moment. Kalimutan niya, nasa anumang oras pwede siyang mamatay. Minsan nakakalimutan ng mga tao ito, lalo na yung mga mayayaman, na anumang oras ay mawawala sila sa mundong ito at wala silang madadala sa langit o saan man sila magtungo. Okay? Dahil itinakda ng Diyos, sabi nga, na minsan mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang mayamang ito, nakalimutan niya na may kamatayan. Ang nasa isip niya, nung malikom niyang lahat ng kanyang mga inani, ay magpakasaya, ano po? Matulog uminom at magpakasaya. Yun po ang nasa isip. May mga taong gano'n. Pag may nahawakang pera, nalimutan na ang lahat. Matulog, kumain, uminom, at magpakasaya. Hindi po ganito ang kalooban ng Diyos. Sila po ay tinatawag na hangal sa harapan ng Diyos. So, mayaman siya sa kayamanan, panlupa, pero he was not rich toward God. Wala siyang kayamanan sa langit. Kaya nga sabi sa Luke 12:21. Luke 12:21, ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang nag-ipon, nagpakayaman para sa sarili. Sa paningin ng Diyos, siya ay isang hangal, buwan, at dukha. Mahirap siya sa harapan ng Diyos. And sabi nga sa Luke 12:31, subalit bigyang halaga ninyo nang higit sa lahat ang kaharian ng Diyos. At ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Subalit, bigyan ninyo ang halaga nang higit ang kaharian ng Diyos. Unahin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ibig sabihin, tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Ano po? Tayo ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon habang tayo ay malakas pa. Habang tayo ay may pagkakataon pa. Amen po ba? Ang lalaking ito, ang hangal na lalaking ito, nagtiwala siya sa kanyang kayamanan at hindi siya nagtiwala sa Diyos. Kaya yung gabing din yun, kilunga siya ng Diyos. Huwag nating pagkatiwalaan ang mga bagay na meron po tayo. Pagkatiwalaan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba? Kaya nga, sabi sa Mark 24, nagtaka ang mga alagad at sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. So, biblical po, na mahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. So, mga kapatid, we make sure that we do not make the same mistakes as the rich fool. Amen? Make sure natin na hindi tayo makagawa ng kamalian o kamali katulad ng rich fool na ito. Mayamang hangal. He was full, Full. F-O-O-L. Because he was materialistic na tao. He ignored his responsibility to God and fellow men, and he forgot that he could die at any moment. We need to make sure that we do not allow the love of material things come in the way of our relationship with God. Isa siyang hangal,
Bakit po? Dahil isa siyang materialistic. No? Hinayaan niya o hindi niya ginawa yung responsibilidad niya sa Diyos. Hindi siya nagbigay, hindi siya nagbahagi, hindi siya nagpala ng mga bagay na meron siya sa kapwa at sa Diyos. And he forgot that he could die at any moment. Kalimutan niya na may kamatayan sa anumang oras. Huwag nawa natin hayaan na makagawa tayo ng kamalian tulad ng ginawa ng hangal na mayamang ito. Above yung kanyang kayamanan kaysa Diyos. Amen po ba? Sa ani po natin, no, minsan, ang dami-dami. Huwag natin hayaan na hindi natin may bigay ang para sa Diyos. Amen? Ibigay natin ang tama para sa Diyos. Nakakalungkot isipin na may mga taong ganoon. Yung mayaman nakakalimot sa Diyos. Minsan nagiging bukang bibig lang, salamat sa Diyos. Pero kumusta naman yung responsibilidad sa Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Make sure na gawin natin. Challenge po ito. Na huwag tayong maging katulad ng mayamang hangal na ito. Hindi man tayo mayaman sa pera, nagkukulang man tayo, pero hayaan natin na maging mayaman tayo sa langit. Kung anong meron po tayo, ibigay ang nararapat para sa Diyos at magpala din po tayo sa kapwa mananampalataya. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. I hope na meron po tayong natutunan mula sa salita ng Diyos. At maging pagpapala din tayo, maging sa buhay po natin. Yung buhay po natin ay maging isang halimbawa sa mga taong nakapalibot po sa atin. Na tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Wala tayong may pagyayabang sa mundong ito. Ang ipagyabang po natin ay tayo ay nasa Panginoon. Ang lahat ng meron tayo ay sa Panginoon. Ang kalakasan natin ay sa Panginoon. Ang hininga natin ay sa Panginoon. Lahat ng meron tayo ay sa Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, purihin ang